So magandang araw po sa inyong lahat. Bilang instrumento po ng ating Panginoon, so nais ko pong ibahagi bilang kasangkapan ng ating Panginoon yung patungkol sa mayaman at mahirap na matatagpuan sa Biblia. Doon alam po natin sa panahon natin ito na talagang maraming dumadaan sa mga pagsubok at hindi lamang isang tao. Pero sa kasaysayan ni Lazaro, matutunghayan po natin yung kanyang buhay na kung saan dumaan sa matinding pagsubok ang kanyang buhay, subalit dinala siya sa magandang lugar na matatagpuan sa Lucas chapter 16, verse 19. Sabi po rito, may isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. So pag narinig po natin yung salitang nagsusuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain. So siguro that time, yung buhay ng isang mayaman na ito, nare-reach niya yung kanyang gusto. Siyempre, unang-una dito, yung kasuotan. Pagdating sa kasuotan, na kahit anong gusto niyang damit, nabibili ng mayamang ito. Na kung saan, sabi pa rito, saganang-sagana sa pagkain. So ibig sabihin, ang taong ito ay talaga namang pagdating sa pagkain, salad. Siguro kahit anong kainin niya, any kinds of food na kahit mamahalin ay talagang nabibili niya dahil sobrang yaman ng taong ito sa kanyang panahon. Or pwede nating ikumpara sa panahon. Kung ang mayamang ito ay nabubuhay sa panahon ito, baka siya na yung pinakamayaman, di ba? Sa panahon ito. Sapagkat isa siya sa saganang-sagana at nagsusuot ng mamahaling damit ng panahon nila. So ibig sabihin, ang mayamang ito talagang mayaman. Mayaman yun. So, pag sinabing mayaman, maraming katangian ng isang mayaman. Maraming katulong, maraming kabuhayan, maraming pera. Kumbaga, hindi na buubusan ng stock pagdating sa mga material na bagay. Na kung saan yung mayamang ito, talagang lahat ng gusto niya sa buhay ay nagagawa. At ang mayaman na ito na binanggit sa Biblia, sa Lucas chapter 16, na binanggit ko na kanina, verse 19 to 31, is talagang salat sa pangangailangan. Sagana sa kanyang pangangailangan sa bawat araw. At sinabi rin sa verse 20 na may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat. So may isang pulubi. Bukod dun sa mayaman, meron ding isang pulubi na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. So ibig sabihin, between sa mayaman at saka sa mahirap or sa pulubi, itong pulubi na ito, tadtad ng sugat sa kanyang katawan. At sa verse 21, sa hangad na matapunan man lamang ng mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. So kung pag-aaralan natin, itong pulubi na ito, naghihintay ng mumo na mahuhulog mula sa tira-tira ng mayaman. So ganun kahirap ang kanyang buhay. And then at dahil dito nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. So yung mga sugat ng pulubing ito ay dinidilaan ng aso. Maliwanag naman po sa binasa natin. Na kung saan, kung pag-aaralan natin yung buhay ng mayaman at saka mahirap, talagang saganang-sagana yung mayaman at yung pulubing ito ay naghihintay ng mahuhulog na pagkain. So sa panahon natin ito, marami pong nakakaranas yung, di ba, yung mga na-encounter nating ibang tao na pulubi, lalo na sa mga terminal, sila ay nanghihingi ng pagkain, nanghihingi ng pera. So pero ang pulubing ito, sa panahon ni Lazaro at nung mayaman na ito, ang pulubing si Lazaro ay tadtad ng sugat, sa kanyang katawan at naghahangad, natapunan man lamang nung mayaman, si Lazaro. Naghahangad na matapunan siya ng mayaman sa buhay ni Lazaro na kung saan very challenged. At doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. So dinidilaan yung sugat ni Lazaro. Very challenged, dinidilaan yung sugat mo, di ba? So gano'ng kahirap yung dinidilaan ng aso. Sorry sa mga kumakain. Gano'ng kahirap yung didilaan yung sugat mo or tadtad ng sugat yung buong katawan mo tapos dinidilaan ng mga aso. Ano yung pakiramdam mo? So yung pulubi na ito, yung mahirap na ito, ay dumadaan sa matinding pagsubok sa buhay.
Di po ba? Pero yung pulubi na ito is nagtiyaga, nagtiis, di ba? Then sabi dito, at doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Di ba? Mga sugat means na talagang marami siyang sugat sa buong katawan, ang pulubing ito. And then, sa verse 22, yung mayaman at saka mahirap, parehas namatay. Di ba? Pero kung titingnan natin, bago namatay yung mahirap at saka mayaman, they have big difference. Si mayaman talagang kumakain ng saganang-saganang pagkain. Di po ba? Sa panahon natin ito, kumain ka lang ng 3 beses sa araw. Salamat sa Panginoon, di ba? Pero that time, sa panahon ng mayaman, sa Lucas chapter 16, na talagang nagdaramit ng mamahalin yung mayaman at kumakain ng saganang pagkain. Pero yung mahirap, na nandun sa kanyang harapan, never niyang tinulungan. Never niyang binigyan ng atensyon. Never niyang binahagi yung kanyang biyaya. Di ba? Namumuhay ka ng salat. Then nakita mo yung mahirap doon sa harapan mo, nandun sa may pintuan mo, na walang suot, ninidilaan ng aso. Nagbubulag-bulagan itong mayaman na ito. So gaano ka selfish, di ba? Na nakikita mo yung isang pulubi na naghihirap, then hinahayaan mo lamang siya. Di ba? Pero sabi po niya rito, parehas silang namatay. Namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. So ibig sabihin, after ng paghihirap ng mahirap ng pulubi or ni Lazaro, siya ay dinala ngayon sa piling ni Abraham. Di ba napakaganda? Siya ay dinala ng sabi rito, siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. So, after ng paghihirap ng magpulubi, nung mahirap, dinala po siya ngayon sa piling ni Abraham. So, ibig sabihin, yung pagsubok sa mundong ito, pag sumuko ka, talo ka. Pero kahit anong kalidad ng buhay mo, kahit anong kalagayan mo, tandaan po natin, hindi material na bagay ang daan para tayo pupunta sa langit. Na kung saan, yung mahirap na ito, yung pulubi na ito na minamaliit ng mayaman, na hindi tinulungan ng mayaman, pagkamatay ng pulubi na to, dinala siya ngayon ng mga anghel sa piling ni Abraham. Kumusta kaya si mayaman? Si mayaman na kumakain ng saganang-sagana sa pagkain araw-araw at nagdaramit ng mamahalin si mayaman, namatay din po siya. So parehas na namatay yung pulubi at saka yung mayaman, pero si pulubi o yung mahirap na si Lazaro, pagkamatay niya sa physical, kasi yung katawan niya dagdag ng sugat, dinidilaan ng mga aso. Pero pagkamatay nung pulubi, dinala siya ngayon ng anghel ng Diyos sa piling ni Abraham. So nakita natin yung big difference. Ngayon ang tanong, saan pumunta yung mayaman? Pagpatuloy po natin sa Lucas chapter 16, sabi ko nga, verse 19 to 31. Sa verse 23 na po tayo, sabi dito, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Saan po pumunta yung mayaman? Sa daigdig ng pagdurusa. Di ba? They have big difference. Nung nabubuhay si mayaman, nakatira ito sa magandang bahay, kumakain ng saganang-saganang pagkain, nagdaramit ng mamahalin. Pero nung siya ay namatay, saan po siya pumunta? Sa daigdig ng pagdurusa. Saan naman pumunta yung pulubi na inaapi-api? Na nire-reject, inaapi. Tapos ultimo pagkain, hindi mo man lang kayang iabot. Di ba? Nung panahon ng mayaman. Hindi niya pinakain eh. Hinayaan niyang nagutom sa kanyang harapan. Hindi niya dinamitan. Hindi niya binahagi kahit isang small, simpleng, yung maliit lang na bagay na pwede mong iabot. Or anything. So, walang nabanggit sa Bible. And then, yung mayaman, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So, natanaw na ngayon nung mayaman si Lazaro. So, nakita nung mayaman si Lazaro na maganda na yung buhay di ba? Maganda na yung kalagayan ni Lazaro, nasa piling ni Abraham. So ngayon, itong si mayaman naman, natanaw na itong mayaman, sino po yung natanaw nung mayaman? Si Lazaro sa piling ni Abraham. So sino po ang sumundo nung namatay si Lazaro? Angel po. Anghel ng Diyos, pag ang tao namatay, di ba? Sinasabi nila pag namatay, uy, gabayan mo kami.
proteksyonan mo kami. Maling katuruan po yun. Hindi po Diyos ang tao pag namatay na yung taong namatay ang gagabay sa atin. Kundi ang gagabay sa atin ang Diyos. So ipagpatuloy po natin. So yung mayaman na to na pumunta sa impyerno dahil sa kanyang karamutan, dahil sa walang pag-ibig na umiral sa kanyang buhay. Sa verse 24, sabi po niya rito, kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. So ibig sabihin, after nung magandang buhay ng mayaman sa lupa, pagkamatay po niya, saan siya pumunta? Doon sa apoy ng paghihirap. Na kung saan kahit gusto niyang umalis doon sa apoy o yung lugar ng pagdurusa, na kahit gusto na niyang umalis, na kahit gusto na niyang, alam mo yung parang gusto mo nang mabago yung buhay mo. Pero hindi pwede kasi namatay na po si mayaman. Nandun na sa pagdurusa, lugar ng pagdurusa. So naghihinagpis ngayon itong mayaman. Dahil dumating na sa punto na siya ay nalagay na doon sa daigdig ng pagdurusa. So itong si mayaman naman, napunta sa lugar, ay itong si mahirap naman, napunta sa lugar ng, saan? Dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Itong si mahirap. Pero itong si mayaman, nagdurusa ngayon. Nagdurusa siya sa kanyang kalagayan. Pero nung siya ay nabubuhay, hindi niya inisip na siya ay may kamatayang pisikal. Di po ba? Ipagpatuloy natin. Sabi dito, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig. Ano pong sabi ni mayaman? Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig. So sabi po niya, isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. So ang dulo ng daliri, ito po, isawsaw natin sa tubig. At sabi niya, pagka sausaw ng dulo ng daliri, doon sa tubig, sabi niya, at basahin ang aking dila. So ibig sabihin, itong si mayaman, naghahangad na makainom. So patay na po siya physically, pero nauuhaw siya. Sabi niya gano'n, utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. So, ibig sabihin, naghihirap na ngayon si mayaman. Naghihirap ako sa apoy na ito. Ibig sabihin, pagkatapos mabuhay ni Lazaro at ng mayaman, mayroong hangganan ng lahat. Hanggat andito tayo sa katawang lupa, pwede nating lahat ng gustong gawin natin. Gawin mo lahat hanggat nandito ka. Pero pag ito ay namatay at babalik sa alabok, ang tanong, saan ka paroroon? Tandaan natin, may langit at may impyerno. Kahit makuha mo pa lahat ng gusto mo na kayamanan o material na bagay sa mundo, if you are not satisfied sa ibinigay ng Diyos sa iyo, at ang Diyos mo ay mga material na bagay na may hangganan. Dumaan ka lang sa pagsubok, sumusuko ka na. Diba? Wala lang pera, sumusuko ka na. Diba? Nagre-rebelde na kay Lord. Or ayaw nang sumunod kay God. Ang daming nakakaalam na may Diyos, pero wala silang relasyon sa Panginoon. Magkaiba yung may relasyon at walang relasyon. Magkaiba yung makilala mo lang yung Diyos sa may true relation through God. Kakilala mo lang yung Diyos. Alam mo na may Diyos, pero ayaw mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Yung mayaman na ito, alam niya na may Diyos, pero hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nung siya ay namatay physically, they have big difference. Kahit mahirap ka lang, kahit yung kalagayan mo ngayon ay mahirap lang, wala kang kayamanan materially, at si Kristo ay namumuhay sa buhay mo, you are very blessed. They have big difference. Hindi yung kayamanan ang magiging daan para ang tao ay pumunta sa langit. Wala akong nakita sa Biblia na material na bagay ang naging daan upang ang tao ay maligtas.
Anong sabi ng Diyos sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So nakita po natin, sinugo ng Diyos si Jesucristo, nagkatawang tao, at namatay sa cross ng Kalbaryo upang tayo iligtas. And then sasabihin mo na nung napunta ka, di ba itong mayaman na to walang pagsisising naganap sa buhay niya nung nasa katawang lupa. Di ba? That time, kay Lazaro, sa panahon ni Lazaro at ni mayaman. Pero nung namatay sila, yung mahirap pumunta sa langit, sa piling ni Abraham, at si mayaman pumunta sa apoy ng pagdurusa. Yung panaginip na nga lang parang totoo, di ba? Sino po, di ba pag naranasan yung managinip, parang totoo, pero yung katawan mo tulog. Paano kung napanaginipan mo pumunta ka sa impyerno, hindi ka na nagising? Gaano kahirap at kasakit? Katawan mo, binabalsa mo na. Hindi ka na makakabalik sa katawan mo kasi patay ka na physically. Pero nung naginip ka lang, nandun ka sa apoy, pero hindi ka na nagising. Napangungod ka, namatay ka. How much more kung ikaw ay ipapatihulog na sa impyerno? Gaano kasakit? Ito yung Sorry, so yun siya namatay po siya, na puro signal. So yun, yung sabi ko nga kanina, they have big difference between yung, malaki po yung pagkakaiba habang nandito tayo sa lupa. Diba? Dito sa lupa, pwede po natin lahat gawin. Yung gusto mong gawin, gawin mo nang gawin, pero choice mo yan. Kasi merong kamatayan ng katawang lupa. Ngayon, habang nandito tayo sa katawang lupa, meron namang chance na merong chance sa buhay ng bawat isa sa atin, kaya nga sinugo ng Diyos si Kristo para bigyan tayo ng pagkakataon at pag-asa para tayo maligtas at bigyan ng pangalawang upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. So yun. So, yun nga kanina, sinabi ni mayaman na utusan si Lazaro na isawsaw sa tubig yung kanyang daliri at ipatak sa kanyang bunganga o sa kanyang dila sapagkat siya ay naghihirap sa apoy, naghihirap sa impyerno. Ano po? Ngayon, ang sabi ni Abraham, ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. Nakita po natin, nagpasa sa. So, ibig sabihin, nagpasa sa, ano po yung nakakabulol yung Tagalog? Nagpasa sa. So, ibig sabihin, sabi ni Abraham, ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. So, ibig sabihin, si mayaman, lahat ng gusto niyang gawin, nagawa niya. Nagpakasarap nga, di ba? So, ibig sabihin, pwedeng, pag sinabing nagpakasasa, lahat nagawa niya. Pwedeng mambabae, pwedeng tawag dito, nagsugal ng nagsugal. Pwedeng lahat ng nagawa niya, nagawa niya. Physically. Pero, nung nagpakasasa sa buhay nung ikaw ay nasa lupa, di ba? Nung nandun siya sa lupa, nag-enjoy siya sa makamundong pamamaraan. Di po ba? And then, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Di ba? After na nagtiis si Lazaro ng kahirapan, inaaliw siya ngayon sa piling ni Abraham. Dahil siya ay dinala ng anghel doon sa lugar na yun. Di po ba? They have big difference. Nung nandito sa lupa si Lazaro, nagtiis ng paghihirap. Nagtiis ng magutom. Nagtiis na yung kanyang mga sugat, dila-dilaan ng aso. So tiniis po niya ang lahat ng yun. Di po ba maraming tao sa panahon ito? Dumadaan lang. Sure, very challenge. Pag nandito ka sa mundo, maraming tukso, maraming mga bagay na kung saan ginagamit sa Satanas para ang tao'y mag-disobey sa will ng Panginoon. So ayun, na kung saan sa panahon ni Lazaro at ng mayaman, talagang andun lahat. Andun lahat ng mahirap, at si mayaman naman, nagpakasasa sa buhay, sa mundo
nung sila ay nabubuhay pa sa katawang lupa. So ayan, at tuloy po natin. Bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin kahit ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. So they have big difference between heaven and hell. Yung mga nandito, yung mga nasa langit ay hindi pwedeng pumunta sa impyerno at yung mga nasa impyerno hindi pwedeng pumunta sa kabila. Ang malungkot po sa panahon natin ito, maraming mga tao yung gusto nila na maganda ang buhay ng kanilang pamilya, nabibilhan nila, nagsasakripisyo sila kahit gano'ng kahirap, ginagawa nila lahat ng bagay. Na kahit mainitan sila ng araw, nagtitinda sila, nagsasakripisyo sila para mapakain yung kanilang pamilya. Di po ba ganun sa panahon ito? Pero ang malungkot, di nila iniisip yung pangalawang buhay, saan pupunta ang kanilang pamilya. O dito sa lupa, gagawin mo lahat, sakripisyo, kahit naiinitan ka dyan, naaarawan ka dyan, kahit sinisermonan ka na ng amo mo, okay lang. Lahat tinitiis mo para sa pamilya, di ba? Pero hindi nila iniisip yung pangalawang buhay. O pagkamatay mo, saan ka pupunta? Sa langit kaya o sa impyerno? Di ba ang dami? Okay na mapag-aral ko yung anak ko. Okay na kahit nabibilad ako ng araw. Kahit pawis-pawis ako, okay na. Mapakain ko lang sila. Yun yung mindsetting ng tao. Pero hindi iniisip ng tao na pag namatay sila, saan sila pupunta? Paano kung sa impyerno, buong pamilya? Di ba? Mayaman nga dito sa lupa. Nagtiis nga ng hirap dito sa lupa. Buong pamilya naman niya, pagdating ng araw, sa impyerno pupunta. Di ba? Wala rin kwenta. Di po ba? Kaya habang nasa lupa tayo, habang nasa katawang lupa tayo, gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Hindi yung against tayo dun sa kalooban ng Panginoon. Di po ba parang si Mayaman nung nandito sa mundo, nung si Mayaman ay nandito sa katawang lupa, lahat nagagawa niya eh. Pero yung mahirap sa kapitbahay niya, di man lang niya inabutan ng pagkain o damit. Di ba si Lazaro? Pero nung sila ay namatay na parehas, si Lazaro pumunta sa langit, sa paraíso, piling ni Abraham, I mean. At si Mayaman naman, pumunta sa lugar ng pagdurusa sa apoy. O di ba? Na kung saan, they have big difference. Magkalayo na sila ngayon, samantalang nung sila nasa katawang lupa, yung mahirap, nandun lang sa harapan ng bahay ng mayaman. Tapos sabi niya dito, sa verse 27, Lucas 16:27, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinapakiusap ko kung papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. So ibig sabihin, nung namatay na si mayaman at pumunta siya sa impyerno o sa apoy ng pagdurusa, di ba namatay na po siya? Physically patay na. Dahil ngayon napunta siya doon sa apoy ng pagdurusa sa impyerno, humihiling si mayaman na utusan ni Abraham si Lazaro na bumalik sa lupa na muling mabuhay para bigyang babala. Sabi po niya dito, sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Di po ba, merong 5 lalaki, yung mayaman, at meron siyang ama. Sabi niya, Amang Abraham, isugo po ninyo si Lazaro na bigyang babala upang hindi sila pupunta sa impyerno, sa lugar na kung saan nandun yung mayaman. Pero bakit ito, sa panahon natin ito, pag may namamatay, gabayan mo kami. Patnubayan mo kami. Hindi po yung patay ang magpapatnubay yung gagabay sa atin. The only one God, through Christ. Di po ba ito, nung namatay na itong mayaman, ang humihiling siya kay Amang Abraham na baka pwedeng utusan si Lazaro na bigyang babala yung kanyang 5 kapatid at kanyang ama. Na huwag pumunta doon sa dakong ginalalagyan ng mayaman. Di ba, pero baliktad sa panahon natin ito, inihilingan nila yung namatay, gabayan mo kami, ikaw yung angel namin, protection namin. Ang protection po natin everyday ang Diyos. Yun po yung totoo. Ngayon, itong si mayaman, dahil wala siyang Kristo sa buhay, wala siyang Diyos sa buhay sa panahon niya, nasadlak siya sa lugar ng pagdurusa. Ngayon, itong si mayaman, humihiling ngayon, di ba? Na sa nabasa po natin, humihiling siya na sana utusan si Lazaro. Patay na nga si Lazaro physically. Patay na rin yung mayaman physically. Pero sabi ng mayaman, utusan niya si Lazaro muling buhayin si Lazaro para magkatawang lupa at punta niya i-Bible study siguro yung 5 kapatid ng mayaman na namatay na pumunta sa impyerno. Kasi ayaw ng mayaman na mapunta lang din doon yung mga kapatid niya na 5 at saka yung kanyang tatay. Kasi naranasan na nung mayaman na pumunta sa impyerno.
Naranasan na niya sa lugar ng pagdurusa. Di ba nakita po natin, they have big difference. Nung nandito sa lupa, si mayaman, talagang kilala siya ng mga tao. Tanyag, mayaman, kumakain ng, sabi ko nga kanina, kumakain kumakain ng saganang-sagana. Nagdaramit ng mamahaling mga damit. Di ba? Pero hindi niya inisip na may kamatayan ng patawang lupa. Di ba? Mamamatay tayo, katawang lupa, lahat tayo. Lahat po ng nanonood ngayon, physically darating ang panahon na lahat tayo mamamatay sa katawang lupa. Di lang natin alam yung takdang araw na tayo ay mamamatay. Nagpapakahirap ka, sabi ko nga, para sa pamilya mo, okay po yan. Nagsasakripisyo ka para sa pamilya mo, sa mga anak mo, kapatid mo, magulang mo, ayos po yan. Pero ang tanong, pag namatay kayo, saan kayo pupunta? Katulad din po ba ng mayaman dito sa Biblia na pagkatapos niyang mamatay, doon sa impyerno siya pumunta? Naging nga niya mundo. Naging mayaman siya. Naging sagana sa pagkain. Nagsusuot ng mamahaling damit. Pero nung namatay siya, doon siya sa impyerno. Dami kong napapansin po ngayon sa panahon natin ito. Tapos na yung anak ko. Nakagraduate lahat. Okay po yan. Maganda yan. Ang tanong, may relasyon ba sa Diyos? Yung magulang, na pinagmamalaki yung anak na napatapos na isang dosenang anak, kolehiyo lahat, wala namang Diyos sa buhay, useless. Tandaan po natin, sa araw ng paghuhukom, wala pong kinalaman ang material na bagay ang natapos natin sa harapan ng Diyos. Walang kinalaman yan sa kaligtasan. Sabi ko nga kanina, kung sa panaginip parang totoo. Na pag nalaginip tayo, parang totoo. Di ba minsan na panaginipan mo, marami kang pera? Naghahakot ka ng pera sa panaginip mo. Nung nagising ka, hinahanap mo yung pera. Pero yung katawan mo tulog. Yung sabi ko nga kanina ulit, paano kung sa panaginip mo ay pumunta ka sa impyerno at hindi ka na nagising? Kasi, di ba very challenge? Pero itong mayaman na ito, nakikiusap kay mga Abraham, balikan po natin, nabigyang babala yung kanyang mga kapatid. Para may Bible study siguro ni Lazaro, bigyang paalala yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga magulang, na hindi mapunta sa lugar ng pagdurusa. Di ba? Ngayon po, nababasa natin, natunghayan po natin yung buhay ni Mayaman at ni Lazaro, di ba? Kumusta po tayo, mga kapatid, mga kaibigan? Kumusta po yung relasyon natin sa ating Panginoon? Di ba? Like si Lazaro, nagtiis ng paghihirap. Kumusta po? Baka wala lang pera, wala nang communication kay God din. Wala lang material na bagay, distraction ka na, huwag pong ganun. Kung ano po yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, yun po ang sundin natin. Kahit gano'n kayaman, tulad ng mayaman sa Biblia, Lucas chapter 16, di po ba? Ano ba yung sinabi ng Lucas chapter 16? Basahin po ninyo yan. Base po kayo salita ng Diyos dito. Di po ba? Magkaroon tayo ng time sa Panginoon para sa araw ng kamatayan natin sa katawang lupa. Hindi natin alam, baka bukas patay na tayo. Sa isang araw, baka hindi natin alam, baka patay na tayo. Or, hindi natin alam ang mangyayari. Pero ang kainaman, pag nakagad tayo, nalangin tayo. Pag-pray natin na tayo ay gabayan ng Panginoon at samahan sa bawat araw. Dahil yun naman po ang sabi niya sa Josue chapter 1 verse 9. Na anak, lakasan mo ang iyong loob. Tatagan mo, sabi. Ako'y kasama mo, saan ka man magpunta. Di po ba? Kaya bilang isang tao na namumuhay sa katawang lupa, habang nandito tayo sa katawang lupa, at the age of 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, mabilis lang po yan. Lahat tayo, darating ang panahon, tatanda, kukulubot yung katawan natin, mawawala sa katawang lupa. Ngayon, habang bata pa tayo, parang iniisip natin, 40 pa lang ako, 30. Pabilis po ang rotation ng panahon. Darating ang araw na tayo malalaman magtataka ka na lang kung tanda ka na pala. Magtataka ka na lang, 50, 60, 70, 80 ka na pala. Pero habang nandito tayo sa katawang lupa, samantalahin natin yung kalooban ng Panginoon. Diba? Binigyan po tayo ng babala. Yung panahon ni mayaman, dito sa Biblia, sa Lucas chapter 16, mayaman siya, di ba? Binanggit dito na, ulitin nga natin, verse 19, sabi dito, may isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Maganda yung buhay ng mayaman. Saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Nagdaramit siya ng mamahalin araw-araw.
Yun yung buhay ng mayaman. Pero nung siya ay namatay sa physical na katawan, tumatangi siya ngayon. Umiiyak siya ngayon. Sabi niya, Amang Abraham, nakikiusap ako. Meron akong 5 kapatid na lalaki. So ngayon yung pagsisisi nung mayaman, nandun na sa puso niya. Kaso patay na siya physically. Nandun na siya sa apoy ng pagdurusa. Hindi na pwedeng, pagka nandun ka na sa apoy ng pagdurusa, hindi ka na pwedeng pumunta sa paraiso o sa langit. O sa piling ni Abraham. Tapos na binili mo yan. Kaya nung si mayaman, kahit naghahangad siya na i-Bible study yung kanyang mga kapatid sa lupa, bigyang babala yung kanyang mga kapatid, di ba? Sabi nga niya, Amang Abraham, tusan mo nga si Lazaro, sorry. Para bigyang babala yung mga kapatid ko na huwag humantong sa apoy ng pagdurusa. Di ba nakikiusap na siya? Nagmamakaawa na siya. Nabigyang babala yung mga kapatid niya para hindi pumunta sa impyerno. Pero sa panahon po natin ito, binibigyan babala tayo ng Panginoon. Hindi lang kayo, kahit po ako, ay binibigyan babala ng Panginoon na sumunod sa kanyang kalooban. Kahit yung aking mga kapatid, mga magulang. O kahit tatay ko yan, kung ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, wala akong magagawa. Choice niya yan Pero madalas kong sinasabi sa aking pamilya, na hindi lamang sana sa lupa tayo magkakasama. Sana sa pangalawang buhay, magkita-kita tayo sa piling ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngayon kung ayaw nilang sumunod, wala akong magagawa. Choice nila yon. Choice din ng mayaman kung bakit siya napunta sa impyerno. Hindi porke nakatapos ka, mayaman ka, malayo na yung narating mo, presidente ka, doktor ka, attorney ka, hindi dahil ganun yung naabot mo sa buhay, wala ng Kristo sa buhay. Tandaan natin, inihalin tulad, example, halimbawa, si mayaman. Diba dito sa Biblia, na nung panahon niya saganang-sagana sa pagkain, bakit mo, ilang dekada na ang lumipas. Mayaman, saganang-sagana. Ginto pa nun yung mga pera. Malaki pa yung value siguro that time. Sa panahon nila, how much more ngayon? Di po ba? Yung value ng pera. Pag $1, 56. Paano mga ganun daw? Ang hindi ko sabihin na how much more ng panahon nila kung mayaman, isa na sila sa mayaman, talagang mayaman talaga. Pero namatay siya physically. Hindi po ba after death? Pagkatapos nating mamatay sa katawang lupa, ayun, susunduin ka. Sinong susundo sa'yo? Idadala ka ba sa impyerno? Idadala ka sa langit. Di ba? Paulit-ulit ko pong sinasabi na pag ang tao ay namatay, wala nang nilalaman yan kahit paiyakan mo yan. Di na niya maririnig yun. Kahit pa pasalamatan mo siya sa kabutihan ginawa niya, di na niya maririnig yun. Paano kung napunta sa impyerno at siya pala yung humihiling na sana i-Bible study yung mga kapatid niya parang si mayaman. Pero wala na. Ano bang sabi ni Abraham nung sinabi niya na i-Bible study yung mga kapatid o bigyang babala, di ba? Ngunit sinabi ng mayaman, kung gawin po ang mga Abraham, ipinapakiusap ko kung mapuntahin ninyo lamang si Lazaro. Sa aking limangin nga, yung nabanggit natin kanina na nakikiusap itong si mayaman para bigyang babala yung kanyang mga kapatid. Nautusan si Lazaro para bigyang babala sila, amen. Pero ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses at ng mga propeta. Yun ang kanilang pakinggan. Anong sabi ni Abraham? Nasa kanila yung Biblia. Yun ang kanilang pakinggan. Kaya choice po ng tao, lalo na kung marunong kang magbasa. Di ba? Ang daming professional. Pero pagdating kay God, unprofessional. Yun po yung malungkot. Dapat kung ano po yung will ni Lord sa buhay natin. Maraming tukso, maraming pagkukulang sa mundong ito. Pero pwede naman natin i-surrender lahat yan kay God. Di ba sabi niya sa 1 John 1:9, ano pong sabi dito? 1 John 1:9. Sarap pong magbasa ng Biblia. 1 John 1:9. Heaven, ito makikita ko. 1 John 1:9, sabi ko rito, subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya tapat at matuwid. Kahit gaano po karami yung kasalanan natin, kahit ano yung pagkukulang na nagawa natin sa ating buhay sa katawang lupa, mayroong kapatawaran na ibibigay ang Diyos. Ngayon, ang tanong, sinurrender natin sa Diyos yung kasalanan. Bumalik ka rin sa dating kasalanan. Ano yun? Niloloko mo lang? Diba, sa panahon natin ito, ang daming professional. Pero sabi ko nga,
unprofessional sa gawain ng Panginoon. Dapat huwaran ng bayan, pero hindi nagiging huwaran ng bayan. Pero kung may Lord ka sa buhay, ano mang gawin mo sa buhay mo, magiging asin ka. Sa katrabaho mo, ano mang kalidad ng buhay ang meron ka, mahirap ka man, mayaman ka man, nakatapos ka man o hindi. Hindi yun ang basihan kay Lord. Ang basihan kay Lord, yung may relation tayo sa Kanya na totoo. Hindi yung kilala mo lang. Alam mo yung kilala mo lang na may Diyos. Hingi ka ng tawad ngayon, Lord, patawarin mo ako, magbabago na ako. Bukas naman, bumabalik sa gawaing masama. Di ba? Useless. Dapat, pag nakaigad tayo, lahat ng step natin sa ating buhay, nakakapuri sa Panginoon. Huwag po nating hintayin na mamatay tayo sa katawang lupa bago natin sabihin na Lord, patawarin mo ako. Tapos na ang lahat eh. Kaya habang nandito tayo sa katawang lupa, give your best unto God. Di ba wag po tayo maging panatag ng na okay lang ngayon, dami naman akong pera, hindi naman problema, namatay ka, pumunta ka sa impyerno, parang si mayaman. See? Samantalang yung pulubi na hindi nakapag-aral, hindi nakatapak ng paaralan, di ba, nagtiyaga, nagtiis, na kahit tinitilaan ng aso yung kanyang mga sugat, sabi ko nga kanina. Di ba? Pero nung namatay siya, nung morphine, yun ang totoo. Hindi, wala nang sakit pa naranasan nung kulubing, dinedma, nireject. Diba? After death, siya ay pumunta sa piling ni Abraham. Dinala siya ng mga angel, di ba? Ang ganda. Yung mayaman ka nga, ang dami mong lahat-lahat, sa'yo na. Nung namatay ka, parang si mayaman, pumunta sa apoy ng pagdurusa. Iyak siya ng iyak na yun. Baka pwedeng iba, bulsa din mga kapatid ko sa lupa, Panginoon. Ang mga Abraham, baka pwedeng bigyan niyo ng babala. Sige na, Amang Abraham, buhayin muli si Lazaro sa katawang lupa. Bigyan sila ng babala kasi 5 sila tsaka yung tatay ko. Nandun sa kanila yung kasulatan, sabi ni Moses, sa panahon natin ito, nasa atin yung Biblia. Sa cellphone lang, kung may cellphone ka, mag-download ka ng Bible. Application, sa App Store, mag-download ka ng Bible. Yun nga, magkakasama kayo sa hirap at ginhawa ng iyong pamilya. Pagkatapos naman ng katawang lupa, doon ka naman sa impyerno ipupunta. Wala rin kwenta. Useless lang din. Kaya kung ano man yung sin na nagawa mo sa buhay mo, kasalanan, hindi lang ikaw, ako meron din. Pero sabi ng Panginoon, surrender natin sa Kanya. Kaya minsan ang tao hindi makakapunta sa karyan ng langit dahil sa kasalanan. Hindi naman yung pera mo, tinapos mo, kung daan papuntang langit. Kung ganun lang din, di unfair sana, di ba? Pero hindi ganun ang Panginoon. Binigyan niya tayo ng chance na maligtas lahat. Ngayon, kung sa pamilya mo may ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon, wala na tayong magagawa doon. Ni-remind mo, binigyan mo ng babala, pagkamatay niya, pumunta sa impyerno, wala ka na rin. At least, ginawa mo yung part mo. Ako man, naghahangad din yung aking itay at yung isa kong kapatid. Naghahangad din na one day, makilala nila ng lubusan si Kristo sa kanilang buhay. Kaya very challenge sa loob. Meron pa akong isang conclusion ko to. Merong isang mayaman sa Biblia na mayaman. Sobrang yaman nito. Parang si mayaman lang din na nagsusot ng mamahalin, makain ng sagana sa pagkain araw-araw, pero nung siya ay namatay, pumunta sa impyerno. O, di ba? Yung magulang na nagsakripisyo dyan, nakikitanim ng palay, nakikigapas, nagbabakalbote, nagtitinda ng mga kung ano-anong paninda, nabibilad sa araw-araw, naglalakad dyan, mapatapos lang yung mga anak. Sabi ko nga kanina, okay yun. Ang tanong, may relasyon ba sa Panginoon yun? Nung namatay, pumunta sa impyerno, di useless lang din. Mahirap ka na nga sa lupa. Pag namatay ka, maghihirap ka pa rin. Useless. Di ba? Kaya dapat, seek ye first the kingdom of God. Seek God first. Seek mo na si Lord. Ganun po yun. Ngayon, kung hindi mo sinisiksikan sa buhay mo, nagiging sanay ka ng pagkakasala. Pwedeng sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong tatay, sa iyong nanay. Nagiging sanay ka ng pagkakasala. Kasi materialistic na bagay ka. Pero pag nakaigad ka, yung puso mo malinis. Yung puso mo hindi nag-iisip ng kung ano-ano. Dapat po yung puso natin palaging malinis sa harapan ng Panginoon. Makuha mo man lahat ng kasalatan sa mundong to. Maging presidente ka, maging artista, kung ano pa man.
Kung wala kang Diyos sa buhay mo, parang si mayaman na pumunta sa apoy ng pagdurusa, wala rin kwenta. Ang buhay natin sa lupa, counted. Edad tayo ng 80, 90, 100, 120, patay ka na. Di ba? Yearly, nag-a-additional yung mga birthday na yan, mga kaarawan na yan. Pero, tandaan natin, kumbaga ito, yung buhay mo, natatapyasan. 1 years old, 2 years hanggang sa gagraduate ka na, mamatay ka na pala. O ngayon yung buhay mo na kay Lord, parang si Lazaro, yung pulubi. Na kahit dinidilaan siya ng aso, na kahit siya'y nagugutom, na kahit siya'y walang matulugan, na kahit siya'y nasa lansangan, tiniis niya yun. Sa palagay niyo, kung walang relasyon sa Panginoon yung tao ito, pupunta po kaya sa langit? Sa piling ni Abraham, sa panahon ni Lazaro at ni Mayaman? Sa palagay niyo, hindi. Pero dahil siguro ang kanyang puso ay malinis sa harapan ng Diyos. Siya ay pumunta sa, kinuha siya ng mga anghel, di ba? Pagkamatay ng mahirap, wow, dyan na yung mga angel. Kinuha na. Ngayon, sa panahon natin ito, may namatay lang, sinalubong na ni Lola. Kalukuhan yun, wala po sa Biblia yun. Pag ang tao ay namatay, nakatakda na ang kanyang araw sa kanyang kamatayan. Physically, pag tayo ay namatay at nakaigat tayo, okay yun. At least, sa pangalawang buhay, kita-kita po tayo saan mang sulok ng mundo. Titipunin lahat ng Diyos ang kanyang mga anak. Pagdating ng araw sa, di ba yung sa rapture? So, kaya habang nasa katawang lupa po tayo, just seek God. Di ba? Akong lotion po pala kanina. Ito sa Lucas, chapter 16. Maganda, chapter 12, sorry. Lucas chapter 12. Lucas chapter 12. Verse 20 to 21. Sabi dito, sabi niya rito, sa Lucas chapter 12, verse 16 to 21. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Makinig po mabuti, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Wow, dami niyang inani, di ba? Wala na rin siyang paglagyan ng kanyang mga ani. Kasi marami siyang inani. Yan. Alam ko na, ipapagiba ko ang aking mga kamalig. Wow, dami niyang kamalig. Ipapagiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. So sabi ng mayaman, Tagalog words. Magpapatayo siya ng mas malaking kamalig. Ayan. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Di ba? Ang ganda ng kanyang buhay. Nung marami na siyang ari-arian, marami na siyang naipon sa mahabang panahon. Papagibaan niya yung kamalig niya ng mas malaki dahil paglalagyan niya ang kanyang mga ari-arian o mga anaani. Kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka ng buhay. See? Kaya ang buhay natin, wala sa atin na kay God. Ngayon, nagtataka ka bakit buhay ka pa? Binibigyan ka ng chance ng Panginoon. So ngayon, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon pupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mayaman ka nga, sabi niya, pero dukha ka naman sa paningin ng Diyos. Pulubi ka lang sa paningin ng Diyos. Kasi wala kang relasyon sa Panginoon. Di ba, pulubi ka lang, materially. Pero mayaman ka naman sa harap ng Panginoon, di ba? They have big difference. Iba yung mundo kailangan. Pag sa makasanlibutan, pag nanasa kasi, ito yung ang tinitingnan ng mundo. Pag mayaman ka, kilala ka, sikat ka, tanyag ka. Pero sa harap ng Panginoon, hindi ganon.
Kahit walang-wala ka, pag na kay Kristo ka, in the time of death, physically, susunduin ka ng mga angel, like si Lazaro, sinundo ng mga angel, di ba? Kinuha siya ng mga angel, dinala sa piling ni Abraham. Magtataka ka until na buhay ka sa katawang lupa. We have chance, binibigyan tayo ng Diyos. Ito siya, sabi dito sa 2 Peter na chapter 3. Mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon. Ayan, 2 Peter chapter 2, verse 3:10. Sabi dito, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay narito ay mawawala. Nakita po natin, merong ending yung mundo. Kaya kung nagpapatayo ng maraming bahay sa damakbak na bahay, gamitin mo sa kabutihan, kapurihan ng Panginoon. Okay pa yan. Kasi darating ang panahon na tutupukin ng Diyos ang mundong ito dahil sa kasalanan. Yung mga nakikita nating building, mga aeroplano, mga sakyan, sa bawat bansa, yung mga pinapatay, yung mga sikat na teknolohiya, darating ang panahon, tutupukin ng Diyos. So saan pupunta lahat? Wala. Pupunta sa abo lahat. Pero habang nandito tayo sa katawang lupa, follow the will of God. Ano man yung daanan ng buhay natin? Seek God. Huwag tayong maging angas. Mayabang ka sa material na bagay, pangas ka sa material na bagay, pangas ka sa makasanlibutang gawain. Pagdating naman kay God, pulubi ka. Namumulubi ka, wala kang may pakita, wala kang may pagmalaki na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Puro pinagmamalaki yun, para sarili mo, oy, ganito, ganyan, ganyan. Di, magmalaki tayo yung kapurihan ng Panginoon. Mas mainam po yun. Sabi niya rito, matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Nakita po niyo yung araw matutupok din. Yung bituin matutupok din. At ang lahat naririto ay mawawala. At lahat tayo sa katawang lupa ay babalik din sa alapok. Darating ang araw na wala nang mag-aaral ng paaralan. Tutupukin na nga ng Diyos ang mundo eh. Ending ng mundo. At lahat ng sumunod sa kalooban ng Diyos ay paroroon sa kanyang piling. At yung mga hindi, pupunta sa amin ng pagdurusa. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayo mabuti upang dumating agad ang araw ng kalangitan ay matutupok. Ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. So yun, sobrang tindi, di ba? Pero sabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. O, nakita po natin, hindi nais ng Panginoon na tayo ay mapahamak, kundi binibigyan tayo ng chance na makapagsisi at sumunod sa kanyang kalooban habang nandito tayo sa katawang lupa. Pag dumating na ang araw ng ating kamatayan, sa katawang lupa, iiyakan ka, hahugulgulan ka, bibigyan ka ng bulaklak sa harap mo, ihahatid ka sa huling hantungan mo, sementeryo. Yun yung hantungan ng katawang lupa. Pero may hantungan ang, kaluluwa. May hantungan sa buhay na pangalawang kamatayan. Kung ikaw ay pupunta sa apoy ng pagdurusa, di po ba? So sabi nga sa Revelation, chapter 21, verse 8, sabi niya rito, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamatay tao, mga nakikiapid. Yung nakikiapid dito, bigyan ko ng diin, same sex. Kapwa lalaki, kapwa babae, against God po yun. Hindi po yun kalooban ng Panginoon. Dahil sa kanyang harap, dahil nilikha ng Diyos ang lalaki at babae. Yun lang, ang babae para sa lalaki at ang lalaki para sa babae. So mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. O pag sinabing mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pag ang Diyos mo ay pera lamang, pera lang gusto mong hanapin, wala na si Lord, puro pera, pera, pera. Di ba? Puro pera. Gusto kong kumita ng pera, pera, pera. Di ba? Diba? Pera, pera, pera. Ang hinahanap mo na lang, diba, pera. Let's say, ito lang hinahanap mo, puro pera. Pera, pera, pera ang hinahanap. O Diyos mo pera. Pag yung asawa mo na lang gusto mong makasama at prioritize mo, ang dinodiyos mo yung asawa mo. Dapat, sabi nga sa Biblia, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon maglilingkod at hindi sa tao. Colossus 3:23. Di ba kahit anong ginagawa natin sa katawang lupa at kapurihan ng Panginoon, iniibig mo yung asawa mo dahil kay Lord.
Nagtatrabaho ka dahil kay Lord. Naging magandang huwaran ka sa trabaho mo dahil kay Lord. Nakipag-usap ka sa kapwa mo dahil kay Lord. Naunawaan mo yung asawa mo dahil kay Lord. Pero ang hinaharap mo sa isang bagay, hindi si Lord. Malabong magkasundo kayo. Nahanap mo lang sa asawa mo, material na bagay. Nahanap mo lang sa magulang mo, yung bibigyan ka ng ganito, ganyan, ganyan. Na hindi naman si Lord. Dapat lahat ng hakbang mo, lahat ng ginagawa mo habang nandito ka sa mundo, nakakomit kay Lord. Lord, kung magpalaki sa anak ko, ingatan mo kami, bilang kasangkapan mo kami, Lord. Pangunahan mo kami kung paano palakihin yung anak ko, paano ko pangisamahan yung asawa ko, yung nanay at tatay ko, binan ko, or anything else na nakapaligid sa'yo. Nakakomit kay Lord. Di po ba? Mas maganda. Nasabi niya dito kasi pag dinodiyos mo yung isang bagay, hindi maganda. Hindi lang Diyos-Diyosan, rebulto ko ba to? Yung tinutukoy dito, hindi. Pwedeng Diyosin lahat ng bagay. Pero ayaw lang Diyos yun. Not belong to God. Verse 8, at sa lahat ng mga sinungaling, lahat ng sinungaling sa salita. Although minsan dumarating sa punto na tayo ay nagkukulang, pero tuloy natin. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. O yun, pangalawang kamatayan ko yung tinutukoy dito. Second death, eternal death. I mean, ito ang pangalawang kamatayan. So may pangalawang kamatayan, hindi lang kamatayang physical. Ang unang kamatayan ay ito, second na kamatayan, diba? Eternal death, separation from God. Kaya habang nabubuhay po tayo, pwede natin i-surrender kay God lahat. Kung tayo ay nagkulang, nagkasala, nagkamali, surrender natin kay Lord. Patawarin tayo ng Panginoon sa lahat ng ating kamalian, sa lahat ng ating pagkukulang o pagkakasala. Di ba minsan ang tukso, ang gawa ng Diablo laging nandyan, 24/7 kumikilos si Satanas, pero ang Panginoong Diyos, kung di ba sabi niya, ang kaaway ay parang yung maatungan naghahanap ng masisila. Di ba naghahanap ng butas? Pero ngayon, dapat always nagpipray tayo kay God, natulungan tayo ng Diyos, nabigyan tayo ng kalakasan upang sa ganun magawa natin yung kalooban ng Panginoon habang tayo ay nandito sa lupa. Kaya mga kaibigan, habang tayo ay nandito sa katawang lupa, sikapin natin na masunod yung kalooban ng Diyos. Di ba? Huwag po tayong gumaya kay Mayaman sa buhay ni Mayaman at ni Lazaro na itong si Mayaman, nagsisi siya nung siya ay nandun na sa apoy ng pagdurusa. Na kahit utusan niya si Abraham na ipangutos si Lazaro na bumalik sa lupa para bigyang babala sila. Anong sabi ni Abraham? Nasa kanila yung mga propesiya o sa panahon natin ito, Biblia. Pero hindi sapat yun ng mga Abraham. Buhayin mo si Lazaro muli. Balik mo sa lupa para bigyang babala yung mga kapatid ko doon sa lupa. Pero patay na. Hindi na pwedeng, sabi ni Abraham, hindi pwedeng nasa kanila yung propesiya. Yun pa kayang paniniwalaan nila yung namatay, tapos muling nabuhay. Kung yung nasa Bible ayaw nilang paniwalaan, mas lalo na yung patay na muling bubuhayin. Di po ba? Kaya bilang isang tao na nandito sa katawang lupa, may chance tayo habang nandito sa katawang lupa. Pag ito ay namatay na at puno ng kasalanan, hindi tayo sumuko sa Panginoon. Hindi natin sinuko yung ating buhay habang nasa katawang lupa tayo. Sayang, parang si Mayaman. Pero sa pulubi na nagtiis ng hirap, na kahit dagdag ng sugat, kahit wala siyang damit na maganda, kahit wala siyang kinakain, naghihintay lang ng itatapon sa kanya ng Mayaman, nagtiis siya ng hirap. Pero nung siya ay namatay, basically, dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. They have big difference, di ba? Hindi yung wala lang ganito, wala lang ganyan. Parang tinakluban ka na ng mundo na parang wala na si God. Remember, alalahanin natin na hindi sa material na bagay nakatingin ng Diyos, hindi sa natapos, hindi sa pinag-aralan, hindi sa anumang material na bagay, kundi sa ating puso. Kahit ma-reach mo lahat ng bagay sa mundo parang si Mayaman, at kung wala ka namang Kristo sa buhay, after na mamatay ka sa katawang lupa, magsisisi ka man, wala na. Gaya nga ulit ng sinabi ko, pag sa panaginip, parang totoo. How much more? Pag namatay ka na physically, nasa panaginip mo, gusto mong bumalik sa katawan mo, binabalsa mo na. Ito pa, wala na. Kaya habang nandito tayo sa katawang lupa, seek God first. Di ba? Sa Matthew 6:33. Ano pong sinabi doon? Matthew 6:33. Sabi dito,
Ang ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Yung ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa kalooban mo. Di ba? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Sumunod tayo sa kanyang kagustuhan. Di po ba, itaas natin siya sa ating pamumuhay sa bawat araw. At sabi pa niya rito, at ibibigay niya sa inyong lahat ng mga bagay na ito. So, seek ye first the kingdom. Okay. So, ano man yung kalidad po ng buhay natin, hindi po basihan yung hindi ka nakapag-aral, hindi ka na mahal ng Panginoon. Di ba si Pulubi, yung Pulubi na tagtad ng sugat na dinidilaan ng aso nung siya'y namatay, pinunta sa piling ni Abraham. Dinala siya ng mga anghel. At nakita natin muli, yung mayaman kanina, na talagang saganang-sagana sa pagkain, at kumakain ng saganang-sagana, yun, at nagdaramit ng mga nung siya'y namatay, pumunta sa impyerno. Walang kwenta yung kayamaan ang inimpak niya ng matagal na panahon. Imbak po natin yung kabutihan at yung kalooban ng Panginoon para pagpalain tayo ng Panginoon sa ating asawa, sa ating anak. Pasakop tayo sa kaharian ng Panginoon. Dawin na hindi tayo nagpapasakop kahit pa mananampalataya ang asawa mo, anak mo, kung against ka naman kay Lord, useless din. Mahirapan mong intindihin sila. Pero pag subukan mong magpasakop sa kalooban ng Panginoon, magkakaintindi, same spirit. Ang same spirit, pag nagkasama-sama yan, nagpupuri ng lubos sa Panginoon. Pag same spirit ng mga sanlibutan, pag nagsasama-sama yung mga yan, naglalaklakan, nagiinuman, babae dito, or anything else, lahat ng sugal, lahat ng layaw ng mundong ito, pag nagsama-sama ang mga magkakapwa bulag. Pero, habang nandito tayo sa katawang lupa, sana hindi sayang ang salita ng Panginoon. Sapagkat, sabi nga ni Abraham kanina, nasa kanilang kasulatan, ang Biblia, yun ang kanilang basahin. Di po ba? Ngayon po yung cellphone, pwede nyo i-download, sabi ko nga kanina, yung Biblia, Bible app. Huwag po tayong maging tamad. Baka in the time na tayo yung mamatay na. Bakit pag namatay ka, may madadala ka pa kahit piso, wala. Ultimo katawan mo, iiwanan mo sa katawang lupa. Ang bubulok, mabalik sa alabok. So, kaya habang nasa katawang lupa tayo, saan mang sulok ng mundo tayo naroon, lahat ng tao sa mundo, darating ang panahon na mawawala, babalik sa alabok. Pero lahat ng sumampalataya at sumunod sa kalooban ng Panginoon, they have, ano po yun? Binigyan tayo ng, sapagkat kayo na lang, pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan upang sino mo sumampalataya, hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang katawan natin, mamatay. Ang katawan natin, mayroong pagkakahiwalay, mayroong pagiging malungkot. Siyempre, pag kayo ulit, malungkot. Pagkakalayo, dumadaan ka ng pagluha. Maraming pagsubok sa katawang lupa. Pero sa pangalawang buhay, wala na. Wala nang separation. Magkakasama na tayo doon. Habang buhay. Eternal life. Walang katapusang buhay. Sa lupa meron. Pag nag-80 ka, 90 ka, 100 ka, anytime pwede kang mawala. Ang iba nga, hindi maabot ng 80, di ba? Bata pa lang nawawala na, sa tiyan pa lang nawawala na, nakakalungkot. Pero sana, tayo na nakakarinig ng salita ng Diyos at nakakaunawa ng hiwaga o salita ng ating Diyos, isa pumuhay po natin sa isip, salita at sa gawa. Sa mundong to, habang nagbuwok tayo, kasama natin ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, at magsusugo ang Ama na basahin po natin. Sorry. Sa John. Ito po. Sabi niya sa John 15:26, ngunit pagdating ng patnubay, nasusugin ko mula sa Ama ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama. Siya ay magpapatotoo tungkol sa akin at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat kasama ninyo ako buhat pa sa simula. So, ibig sabihin, nagsugo ang Panginoong Diyos ng banal na Espiritu ng katotohanan na siyang magpapaalala sa lahat ng ating gagawin habang tayo ay nasa lupa, habang nasa katawang lupa tayo. So, magbasa lamang tayo, pagbulay-bulayan natin yung salita ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu ng katotohanan na siyang magpapaalala sa lahat ng ating gagawin. So, yun lamang po at magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan, kaibigan. Yun lamang, and God bless us all.